Kira! So, hi everyone! So, ito yung ating continuation ng vlog ko noong 3rd of July. Kasi hindi ko yun na-continue kasi nga na-busy ako the whole day. Kasi after kong my driving, i-explain ko sa inyo. So, after nung morning na yun, umuwi ako ng bahay, tapos nag-lunch ako, tapos pagka afternoon, pumunta ako sa school ni Kira kasi nga merong sports day that day. So, ano nga ba ang nangyari noong araw na yon, nung Thursday, 3rd of July? So, nagising ako mga 4:45 or 4:30 kasi nga, that day is yung aking driving test. Before ako pick upin ng aking instructor, para talaga yung sarili ko ba kalma. Tapos, pero hindi talaga ako kinakabahan. Talagang kalma yung isip ko, kalma yung katawan ko. Kasi yun, di ba, pag nagpanic ka, nag-anxiety ka, so hindi ka maka-concentrate sa gusto mong gawin. So anyway, pinick up ako ng aking instructor that day, that morning, ng 7 in the morning. Kasi we need to drive 20 minutes doon sa Eastbourne. So, pagkadating namin doon, so may tumawag. See you, bye. Anyway, so yung ka-work ko tumawag, may tinanong about sa work. So anyway, yun na nga, no? So pagkadating namin doon ng mga 7:20, ganun. So naglibot muna kami kasi meron pa naman akong time. So yung test ko is 8:20 pa naman. So yan, naglibot-libot muna kami ng mga half an hour. So I was fine. Hindi talaga ako yung kinakabahan. Hindi talaga. So pagkatapos namin maglibot-libot, nag-practice ako sa parking, bay parking, mga ganun. 8:10, 8:15. So pumunta na kami doon sa driving center. So may isang babae doon na naghintay, tapos may dalawang mama na naghintay sa anak nila kasi yung start ng driving test is 8 in the morning. So pagdating namin doon, may isang babae na Indian, 8:20 din yung sa kanya kasi dalawa yung examiner doon na nandoon pagdating ko. Tapos after mga 5-10 minutes, tinawag na yung pangalan ko, tinawag din yung pangalan ng isang babae. Pang second time niya na daw yun. Tapos, so sabi ng lalaki na, yung examiner na, Jenny, tapos yan, pinakita yung ID, tapos mayroong tablet, diba? Tapos pina-sign ako, ganon, pina-double check yung aking mga personal information. So pagkatapos nun, so sabi niya sa akin, okay Jenny, punta ka na doon sa car mo, tapos pinabasa mo na yung eyesight pa, pinabasa mo na sa akin yung plate number, kung mabasa ko ba talaga siya. Syempre, kailangan nilang i-test kung clear ba talaga yung eyesight mo or mga ganun. So anyway, pagkapunta ko na sa sasakyan ko, yung instructor ko, nandun lang din siya sa loob ng room sa center. Doon lang siya naghintay hanggang makabalik ako ng mga half an hour to 40 minutes lang naman yung driving test. So anyway guys, so sa labas kasi ng driving test is yung big roundabout. So, sabi sa akin ng examiner, okay, Jenny will start doing the sat-nav. So, yung sat-nav is first 20 minutes is the sat-nav. So, so nilagay niya, sinet up niya lahat. Tapos, sabi ng sat-nav, take the 4th exit. So, syempre, position ako doon sa car ko sa right, tapos signal, center mirror, right mirror, and signal. Tapos, syempre, kailangan talaga pag sa mga ganyan junction, yung observation mo talaga, tinitingnan nila kung aware ka ba talaga sa mga nakapalibot sa iyo. So anyway, so yun na, na-take ko na yung 4th exit. Everything was fine that time. Tapos sabi niya sa akin, okay Jenny, can you pull on the left? Please, sabi niya. Tapos, okay, center mirror, left mirror, signal. Tapos yun, I was fine. Walang problema sa parking. Dahil nga maaga guys, busy siya talaga. Hindi ko pinili yung 8:20 kasi nga alam ko talagang busy talaga yung 8:20. Pero sabi kasi ng aking instructor ba, hindi naman talaga nagmamatter yung time. Pag you can drive, you can drive. Pero for me it's a big factor na yung morning is busy talaga. First of all, school run. May mga, may mga pupunta sa work, mga vans na nagde-deliver. So, busy talaga yung Eastbourne that time.
So, wala kay pagkasabi niya sa akin ba, okay, move off when you're ready. Tapos, so ako, nag-mirror, nag-signal, nag-blind spot check na ako. Hala kayong sasakyan pag ganun ko ba dito sa right side kay non-stop, constant talaga yung traffic talagang pag ganun talaga. Sabi ko na lang sa isip ko ba that time, sabi ko sana may isang sasakyan na mag-give way sa akin para maka-move off ako ba safely. Two-way kasi siya, two-way. So ako, nasa gitna. Pagka-park ko kasi sa left, nasa gitna ako. So may sasakyan sa harap ko. Ako yung sa gitna, may sasakyan na nakapark sa likod ko. So if you think about it, yung view ko dito sa front is wala akong view unless na lang kung maganon-ganon talaga ako mag-move ba ako ba. Pero hindi kasi ako nag-attempt na mag-move kahit konti. Kasi nga nakikita ko dito sa aking right side na yung sasakyan talaga continuous talaga yung flow. Tapos sabi ko hindi ko talaga to okay. Hindi ko talaga siya makorek kung if ever man. Kasi nga wala akong view sa harap, tapos yung iniisip ko na lang is likod na sana mabigyan ako ng way ng mga sasakyan ba. Hala kay pag ano ko ba. So pag attempt ko na mag-move off, kay may car man sa likod ko, hindi man siya talaga closer pero nag-break sa akin yung aking examiner. So, alam ko na sa time na yun na fail na talaga siya. So, once na nag-break na yung examiner, automatic na talaga yun, fail ka na sa driving test. So, second attempt, sabi ko, I can go. So, hindi pa din. So, hala kaya pag go ko, may sasakyan na dito sa harap ko. Kasi nga yung view ko is, di ko siya makita. So, hindi talaga siya lucky, no? Kasi that time, busy talaga. And, pinastop niya ako kung saan maraming sasakyan. Oh, so hindi ko talaga siya, yung awareness ko talaga, yung planning ko talaga that time is all over the place. Kasi nag-hoping na lang talaga ako na bibigyan ako ng way. Yun na lang yung parang chance ko na kung bibigyan ako ng way ng sasakyan dito sa ano ko, sa other side ko, I can do it. Pero wala. So, yung planning is matitest talaga yung planning mo, yung awareness mo. So, anyway, so naka-move off na ako, no? Nakatapos na back na ako sa road. Hala kay, sabi ko, gusto ko sanang sabihin sa kanya na, balik na lang kami doon sa center, pero sabi ko, no, kailangan ko siyang tapusin para alam ko kung saan kami pupunta. Pero kahit alam ko, pero alam niyo ba, kahit alam ko sa sarili ko na fail na siya, hindi pa rin talaga ako kinakabahan. Talagang alam ko yung ginawa ko, aware ako sa mga ginagawa ko ba. And sabi ko sa isip ko that time while nagde-drive ako, sabi nila ano daw, mahirap or intimidating daw yung pag nagte-test ka na kasi di ba kinakabahan ka. Pero hindi yun totoo. I think it depends sa ano, depende na lang yun sa'yo kung talagang yun yung personality mo lang, like mapanik ka or ma-anxiety ka talaga. Pero ako kasi talaga kahit alam ko nang na-fail ako, hindi ako kinakabahan. Kasi yung pinuntahan namin, alam na alam ko kasi doon kami nag-practice for the whole 6-7 months na nagle-lesson ako. So lahat ng mga pinuntahan namin, aware ako kung saan yung left, saan yung right, ganun. Saan yung mga giveaway lines. So pinuntahan namin yung roundabout kung saan kami lagi nagbe-bay parking, basta mga ganun. Sabi ko, ang easy naman ng mga areas na pinuntahan namin. Yun lang talaga, nagkamali ako sa move off lang talaga. Madali siya kung isipin mo ba, madali siya pag hindi busy. Pero pag busy, like yung flow talaga ng traffic is like non-stop, doon talaga parang matitest ka talaga. So, yan, na-enjoy ko siya and I'm really excited for the next one. Actually, nag-try ako mag-book pero hindi ko siya sasabihin kasi it's malayo pa siya. Pero nag-download ako ng app para as soon as possible ba makakuha ako ng any cancellations, mga ganon. I know what to expect next time. Kasi nga sabi nila, ano daw, nakakatakot daw kasi hindi nagsasalita yung examiner. Kasi yung examiner ko mabait siya. Naisip ko parang tinulungan niya ako in a way na doon tayo pupunta. Kasi di ba pag examiner hindi sila nagsasabi. Hindi nila sinasabi kung saan yung exit, saan ka pupunta. Hinayaan ka lang nila. Kasi yung concentration nila is more on sa surroundings, sa labas, kung safe ka, kung mayroong mga potential hazards, ganun. So yeah, but it was a good drive. Hindi ako na-feel bad. Pinagsasabi ko pa nga siya sa mga ka-work ko nga, na fail ako and that was a good lesson. Kaya,
But anyway, na-fail ako, no? So, is 1 week lang yung aking rest. Tapos, nag-book na naman ako ng another lesson with my instructor. Kasi nga, gusto ko siyang i-correct. Gusto kong i-correct kung saan ako nagkamali. So, anyway, sa mga magle-lesson dyan, no? Or sa gustong matutong mag-drive, don't think about it too much. Like, i-enjoy nyo lang talaga siya. Kasi ako, hindi ko talaga siya inisip na dapat in 5-6 months, dapat matuto na ako. Ganun. Wag nyo siyang isipin na ganun. Just take your time and learn every lesson. Tapos, basta don't think about it too much. I-enjoy nyo lang. Tapos, calm. You need to calm yourself. Like, wag mo siyang isipin na, oh my God, driving lesson ko na today, driving test ko na today. Pero ako, may mga times naman ako na gano'n, na parang nagpapanik ako. Pero hindi ko siya iniisip as test. Iniisip ko lang talaga siya as normal drive. Like, ano ko lang, instructor ko lang. Okay, so, after ng 40 minutes ba, alam niyo ba yung driving test? Madali lang siya in a way na na left, right, ganun. I know na fail ako, pero kung inisip ko ba, ano lang siya guys, madali lang talaga siya. Hindi ko din masabi na madali, no, kasi nga na-fail ako. Pero if you think about it talaga, hindi siya mahirap. Talagang, pag na-timingan talaga na busy, o na-timingan talaga na dinala ka sa mga ganito, yun talaga, yun yung parang ma-fail ka talaga. Pero, in general, hindi siya mahirap. So anyway, so pagkabalik namin ba, kasi tinignan ko yung time, sabi ko, wala, ang bilis naman, pabalik na kami. Ganun kabilis yung driving test. Ang bilis ng oras, pero madali kang magkamali. You know, tapos, no, sabi niya na sa akin, okay, we're going back to the center, take right, and then we're going back to the center. So sabi niya sa akin, you want me to explain it to your instructor, or you're happy to, I will explain it to you. So sabi ko sa kanya, i-explain mo na lang sa akin, I will explain it to my instructor. Kasi i-explain nila, di ba, kung ano yung mali mo, saan ka nagkamali. So, dapat, pag-explain niya sa akin, lumapit yung aking instructor. Kasi syempre, excited din siya malaman yung resulta kung pass or fail. Tapos sabi ko, just explain it to my instructor. Kasi nandyan na siya, nasa labas na din siya ng sasakyan. So, tapos in-explain ng aking examiner na, doon ako nagkamali, ganun. Tapos yun na, nagpahatid ako sa aking instructor sa town. Kasi that time, gusto kong pumunta ng town sa Eastbourne kasi may gusto akong bilhin. So yun lang naman. Tapos sabi ng aking instructor na, di ba pumunta na tayo doon ng maraming beses, ganun. Sabi ko, yung areas na pinuntahan namin is pinuntahan natin every time. So yun nga lang talaga, super busy that time, 8:20 in the morning. So, yung binook kong test is 11. 11 yung aking binook kanina. So, hopefully, hindi siya ganun ka-busy, no? So, yeah, yun lang naman. So, just to let you know, guys, huwag kayong ma-pressure. Just enjoy it. I know, mahal, pero ganun talaga, no? Pag nag-start ka na mag-drive, parang ma-used ka na sa, bayad. So, hindi mo na yun siya isipin. So, anyway, 62 pounds yung driving test. Tapos, yung sa instructor ko is 30 pounds every time. So, nagle-lesson ako 2 hours every time. So, yeah, 60 pounds yun every week. Yeah, yun. Yes, darling? So, that's it. Thank you so much, guys, for watching this vlog for today. And I hope to see you guys on my next one. Bye-bye!